So anong gagawin nila? Yung pondo na nakalaan para sa kalusugan ng ating mga mamamayan, yung pondo na dapat gamitin para wala na pong mahirap na mamamatay dahil lamang sa kahirapan, gagamitin na naman nila sa politika. Hindi ba ho napakalaking kawalangyaan yan? 90 billion na kailangan ng mga Pilipino para mabuhay dahil sila may sakit, gagamitin na naman sa politika? Sana po masunog kayo sa impyerno. Kayong mga walang ya, kayong mga adik sa pera, mga kurap, dahil yung nakalaan po para dun sa mga pinakamahihirap, linapan nyo. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. So, kung ayaw mo magbigay ng mas maraming benepisyo, huwag kang tumanggap na mas mataas na premium. Pero malinaw na malinaw po doon sa batas, no, na ang pondo ng PhilHealth dapat lamang mapupunta sa mga miyembro. Pero ngayon po, dahil sa katutak na ang pera ng PhilHealth na hindi naman ginagamit sa benepisyo at patuloy pa rin ang paniningil nila na mas mataas na premium, abay, ito po ang pruweba. Ito po ang pruweba na ang board ng, lakihan natin itong mas malaki, yung board ng PhilHealth, unang-una, ayan, ibaba natin. Babasahin ko po. Anong naging desisyon ng board? Dito ko po sa telepono ko babasahin. No? Abay, ito, based on the recent approval of the PhilHealth Board on the transfer of government subsidy for premium contributions that are more than the benefit expenses of indirect contributors. So apparently, merong 89.9 billion na pera ang linaan ng gobyerno para sa premiums na hindi naman nagagastos dahil hindi nabibigyan ng karagdagang benepisyo ang mga miyembro. So kung meron kayo extra na pera, dahil sabi ng batas, dapat gastusin yan para sa benepisyo ng mga members, dapat nagbigay ng mas maraming benepisyo. Sagutin nyo na yung stents o siguro yung mga open heart surgery. Sagutin nyo na rin yung full cost ng chemotherapy at saka ng radiation dahil yan naman po talaga ay napakamahal. No? Sagutin na yung mas maraming gamot na maintenance na ngayon ay palaging kulang sa mga local government units. Pero nakasulat din po sa batas na yan, hindi dapat ibabalik sa national government ang kahit anong sobrang pondo. Dapat yan ubusin sa mga miyembro. Sa katunayan, hindi nga dapat magkaroon ng savings ang PhilHealth. Dapat yan ubos sa benepisyo dahil hindi po ako naniniwala na with 110 million people na karamihan sa atin ay mahihirap, hindi natin kinakailangan ng tulong medikal. Naku, tignan nyo na lang yung mga pumipila sa PCSO, no? At kung talagang maraming pera kayo, di gawin nyo ng libre lahat. Kasi ngayon, ang tuberculosis, 7,000 lang ang binibigay na benepisyo. Sagutin nyo na rin, pati yung paghuhospital nang magkaroon na ng zero billing courtesy of PhilHealth dahil yan naman talaga ang layunin ng universal healthcare. Dumating sa punto na libre na talaga ang paggamot at ang gamot. Pero ito po, nakasaad po dito sa isang memorandum na address sa Execom, yung Executive Committee ng PhilHealth, na nagkaroon na raw ng approval ang board na yung government subsidy for premium na sumobra dahil ito ay sobra dun sa mga expenses ng indirect contributors ay ibabalik sa gobyerno. 89.9. At ito pa nga po yung schedule ng pagbabalik. Aba, ang first tranche May 10, 2024. Ngayon po, August 21, 2024, 10 billion. 20 billion nung una, 30 billion sa October 2024, at 29.9 billion sa May 26, 2025. Ano pong nakapagtataka rito? Abay, ito po yung rini-release, 90 billion sa panahon ng eleksyon. Alam naman natin na may mga bagong ayuda na inilabas kasabay din ng pirma. So anong gagawin nila? Yung pondo na nakalaan para sa kalusugan ng ating mga mamamayan, yung pondo na dapat gamitin para wala na pong mahirap na mamamatay dahil lamang sa kahirapan, gagamitin na naman nila sa politika. Naalala nyo ba nung panahon ni GMA, nung na-impeach yung GMA, isa sa ginawang basehan para ma-impeach siya, yung pamimigay ng PhilHealth membership card sa panahon ng eleksyon. Dahil ng mga panahon na yon,
hindi ka po pwede maging miyembro ng PhilHealth kung hindi ka nagbabayad ng premium. Hindi na po totoo yan dahil sa batas natin, lahat ng Pilipino, dapat patunayan mo lang Pilipino ka, miyembro ka na ng PhilHealth. Hindi ba ho napakalaking kawalangyaan yan? 90 billion na kailangan ng mga Pilipino para mabuhay dahil sila may sakit, gagamitin na naman sa politika? Ayun pang mas masakit. Buti sana kung lahat yan ibibigay nila sa taong bayan na form of ayuda. Alam natin na yung ginagawa nila sa pirma, kunwari 3,000 pero 500 lang ibibigay. Bubulsahin pa ng mga politiko. Ibig sabihin, yung 90 billion na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap, po pwedeng mabulsa pa yan ng mga politiko. Papayag ba tayo? Uulitin ko po. Emotional po sa akin nung isinulong ko ang universal healthcare dahil inalay ko po yan alang-alang sa memorya ng aking nanay na bagamat hindi po dukha, nalimas ang kanyang kayamanan dahil sa kanyang pagkakasakit. Ang nais po natin, yung extra pondo ng PhilHealth kung meron man, tustuso na at bayaran na ang lahat ng mga gastos ng mga mahihirap nang hindi po sila mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Sana po, masunog kayo sa impyerno, kayong mga walang ya, kayong mga adik sa pera, mga kurap, dahil yung nakalaan po para dun sa mga pinakamahihirap, linapan nyo. Magkasakit po sana kayo na maubos din ang pera nyo, na matikman ninyo at maranasan ninyo kung ano yung hirap ng mga mahihirap natin na namamatay dahil lamang sa kahirapan. Patawarin ako ng Panginoon sa aking mga sinasabi. Lord, forgive me, tao lang po. Pero hindi ko po talaga masitmura ang kawalangyaan ng lulustay at kukurakutin ang pondo that literally spells the difference between life or death para dun sa ating mga mahihirap. Patawarin niyo rin po ako, pero ganyan po ang aking paninindigan. Kaya nga po ulitin ko, sa mga mandarambong na naglipat ng 90 billion para kurakutin ng mga politiko, ipakukulong ko po kayo, maski yan na ang huling gagawin ko sa mundong ibabaw na ito. Pangako ko po iyan. Tignan natin ang mga reaksyon ng ating mga viewers. Pasensya na po kayo, emotional. Alam niyo naman po talaga, talagang walang tigil po ako nung namatay aking nanay kasi nga po masakit na parang ninais na niyang mamatay na parang wala akong kakayahan na tulungan siya sa kanyang pagkakasakit. Hindi naman po. Nung namatay naman po siya, mahigit 25 years na ako nagpa-practice ng law, pero di naman po tayong kakayahan. Kaya sabi ko, sana ninais na lang niyang mabuhay at hindi na niya inisip na magiging pabigat siya sa akin. Ganun pong ka-emosyonal ang aking paningin dito sa pagtagumpay na aking batas na inalay ko sa aking nanay. Tignan po natin ang mga say ng ating mga viewers. Wala ba? Naku, baka ba niya hindi sila interested sa PhilHealth, ha? Letty, hi attorney, they have a special place in hell. Sana nga po pati doon wag na sila tanggapin dahil parang karumal-dumal talaga yung gagawin nila. Pagpipestahan nila yung nakalaan para sa pinakamahihirap ng ating lipunan. Flor de Lis Clano, ginawa nilang bago ang PhilHealth. Akala nila savings nila. Hay, kaya hindi nagbayad sa PhilHealth. Sayang lang pera ko napunta sa bulsa na sakim sa pera. Totoo po yan. Dapat ganyan po talaga tayo. Magagalit tayo dahil ang intention ko po bilang nagsulong yan, wala nang mahirap na mamamatay lamang dahil sa kahirapan. DOF team dito po sa Cebu, palaging ubos ang equipment sa operation, attorney every 3 months bago sila magbigay uli. Pero dami nang ooperahan araw-araw. Tapos ang mga mahal ng mga equipment, isa lang nasa 3K. Plus, paano ba yung mga walang kakalungkot? Buti na lang may malasakit center pa. Ayun nga po dapat lahat po yan, dapat dahil sa PhilHealth, hindi na nga po dapat magkaroon ng malasakit dahil dapat yan, bayaran na ng PhilHealth. Mantakin mo, may sobra naman pala silang pondo, ba't hindi nila ibuhos sa benepisyo ng mga miyembro? The bakeries, nakakaawa mga Pilipino, kaya sobrang sama loob ko, kaso sa sahod at makikita ko ang tax ko. Kurakutin lang din naman pala. Pag di nagbago presidente till 2028, lalayas na talaga ako ng Pilipinas. Wag naman po. Makibaka po tayo. Husgahan po natin ang presidente na pinayagang lustayin ang salapi na nakalaan para sa mga mahihirap.
Susan Hidangin, umabot ang bills namin ng 300K. Puwera pa yung ibang binili namin sa labas. Yun nga po eh. Kung sobra-sobra ang pera nila, didagdagan nila yung benepisyo nang wala nang dinadagdag ang mga taong bayan. Ang PhilHealth po kasi, yung mga benepisyo niyan, pang pribado at pang publikong hospital. Kaya po yung mga teroristang NPA, hindi po yan bumoto pabor dyan kasi sinasabi nila, payayamanin lang daw yung mga pribadong hospital. Ang katotohanan, 70% ng mga hospital natin pribado. Kung ina-nationalize mo yan, katumbas ng national budget for 1 year kung ina-nationalize mo. So mabuti pa na magbigay ka na lang nga ng benepisyo sa lahat. Nang sa ganun nga, mabawasan yung babayaran ng taong bayan. Pero kung sobrang pera, dapat yan, zero billing. Sin Yisheng, attorney, talaga ba na hindi pwede magamit ang law na yan for outpatient consultant o labs? Ay, pwede na pong magamit, ha? Pwede na pong magamit for labs. Malaki din ang problema kasi in most public hospitals, especially primary care centers, kulang din ang diagnostic procedures. Yun nga po eh, meron naman palang 90 billion. Dapat yan, tinustusan yung mga lab diagnostics. Kasi kapag alam mong may sakit ka, maaagapan at mas kakaunti ang gastos ng gobyerno.